Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1431. Siya, isa lang katawa-tawang narcissist. Hindi siya may kukumpara sa iyo. Mas maganda ka sa kanya. Nang huminto lang sandali si Alex pagkatapos bigkasan ang salitang siya, bahagyang napangiti si Phoebe. Gayunpaman, hindi nagtagal ay kumalat ito sa pinakamagagandang ngiti dahil sa mga sumunod na salita. Ang kanyang magagandang binti ay malumanay na gumagalaw na parang sumasayaw na paru-paro, pinaikot ang kanyang katawan at lumilipad patungo kay Alex. Ikaw ay isang makinis na kausap. Nang matapos siyang magsalita ay bahagya niyang hinalikan si Alex sa gilid ng bibig nito. Wala pang isang segundo. Tumalikod siya sa takot at hindi nakalimutang ipaliwanag ito. Ito ay isang gantimpala para sa iyo. Wala akong ibang intensyon pero sana ay ilihim mo ito at huwag sabihin kay Cheryl. Ito ay isang sikreto sa ating dalawa. Napangiti ng mapait si Alex. Kung malalaman niyang hinalikan siya nito kahit 100 beses sa ilalim ng tubig kanina, ano kaya ang mararamdaman niya? Phoebe, naramdaman mo ba na medyo iba ka kamakailan? Tanong ni Alex habang sinusubukang gumawa ng insinuations. Aling aspeto ang ibig mong sabihin? Komendat siya habang namumula ang mukha. Nagkamali siya at naisip na nagtatanong si Alex tungkol sa kanyang nararamdaman. Iyon ay halimbawa, mayroon kang blackout kapag ikaw ay lasing. Bigla mong hindi naaalala ang bagay na nangyari sa isang tiyak na panahon. Meron ba ako? Ngayon lang. Naalala ko lang na may problema ang sasakyan namin at parang nabangga kami. Pagkatapos hindi maipaliwanag na nakarating ako sa isla nang magising ako. Pagkatapos noon, bigla kang iginalang ng Lord Commander ng Department 6 bilang kanyang amo. Nakakagulat talaga. Sinabi ni Alex, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol sa bagay na ito, pati na ang iyong mga magulang. Ilihim mo ha. Dapat bigyan mo ako ng mga benepisyo. Anong gusto mo? Gusto kita. Nang mapatalon si Alex sa gulat, nagpatuloy siya para ay massage ang paa ko. Medyo naadik at nabighani siya sa pakiramdam ng minamasahe niya. Si Richie Asterisk. Sa Michigan, maraming tao ang nawalan ng tulog dahil sa pagkawala ni na Alex at Phoebe sa pagkakataong ito. Halimbawa, Joel Quarters. Ang mapanlikha pangalawang batang master ng pamilya Quarters ay takot na takot sa buong gabi. Inutusan niya ang kanyang tapat na mga subordinate na bigyang pansin ang paggalaw ng Divine Constabulary ng Michigan. Gusto niyang malaman ang buhay at kamatayan ni na Alex at Phoebe sa lalong madaling panahon. Hanggat nabubuhay pa si Alex, may puwang pa rin para ayusin ang sitwasyon. Ang baliw na aso, si Geronimo Melves, ay hindi pupunta sa pamilya ng Quarters upang kaigitin ang mga tao ng random. Gayunpaman, kapag namatay na si Alex, ang bagay ay ganap na mawawalan ng kontrol. Samantala, sunod-sunod na nabulabog sina Geronimo Melves, mga Larsen, maging sina Brittany Rockefeller, Maya Howards, Waltz Floor, at iba pa sa kaguluhan. Paano pa kaya sila nakakatulog ng mahimbing? Direktang kinuha ni Waltz ang ilang libong lalaki at sumugod mula California patungong Michigan para iligtas. Halos gusto na nilang paikutan ang buong Crow Hill. Walang balita sa lahat hanggang sa sumunod na araw. Gayunpaman, ang mood ng isang tao ay kabaligtaran sa iba. Ang tao ay walang iba kundi ang pinsan ni Phoebe, si Judy Larsen. Ang babae ay nalulubog pa rin sa kagalakan ng aksidenteng pagkamatay ng kanyang pinsan at patuloy na nangangarap tungkol sa pag-asam ng kasal sa pagitan ng pamilya Quarters at ng pamilya Larsen. Sa wakas, isang kapalaran ang malapit nang dumating sa kanya. Nang humarap ang Divine Constabulary at ibinukod siya kaagad, hindi niya alam ang nilalaman ng pag-uusap ni na Geronimo at Joel. Hanggang ngayon ay akala niya ay bodyguard lang si Alex. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1432. Kaya naman tinawagan niya ang kanyang ama, sinabi sa kanya na si Phoebe Larsen ay patay na may mataas na posibilidad at ang kasal ng pamilya Larsen para kay Joel Quarters ay kailangang baguhin. Iniling niya sa kanya na tulungan siyang makipaglaban para sa isang lugar. Bagamat siya ang pinakaangkop na babae na pakasalan si Joel, malamang na iba pa rin ang iniisip ng ibang sangay ng pamilya Larsen.
Kung maabutan siya ng iba, hindi pa ba huli ang lahat para magsisi siya? Ano? Patay na si Phoebe Larsen. Narinig ng ama ni Judy Larsen, si Wade Larsen, ang tungkol sa balitang ito. Matagal siyang hindi natauhan. Paano ito posible? Tinanggap na lang ng matanda ang kasal sa pamilya Quarters at tinatalakay pa niya ang pagtutulungan ng dalawang pamilya para mapaunlad ang Gemdale Plaza. Hindi ba magkakaroon ng variable sa ganitong rate? Sabi ni Judy, ipinapakita nito na ang kabutihan ni Phoebe Larsen ay hindi karapat-dapat sa katayuan at wala siyang kapalaran na tamasahin ito. Nais niyang pakasalan ang pangalawang batang master ng pamilya Quarters sa pamamagitan ng puwersahang paraan. Ngunit ang resulta ay mahusay. Patay na siya. Tatay, hindi naman ako hamak kay Phoebe, di ba? Mas bagay akong maging asawa ng pangalawang young master ng pamilya Quarters. Tumango si Wade. Ang ligaw na brat na iyon, si Phoebe Larsen, ay talagang hindi karapat-dapat. Siya ay nanirahan sa isang maliit na lugar tulad ng Michigan mula noong kanyang pagkabata at ang kanyang ina ay isang brute. Hindi siya gaanong nakapag-aral mula noong bata pa siya. Siya ay maikli ang paningin at ang kanyang mga kakayahan sa pag-iisip ay masyadong mababa. Kung siya ang magiging asawa ng pangalawang young master ng pamilya Quarters, magdudulot lang siya ng problema sa aming pamilya Larsen. Sandali siyang nag-iisip. Pagkatapos agad niyang sinabi na gusto niyang hanapin ang matanda para pag-usapan ang bagay na ito. Nang marinig ito, agad na tinawagan ng matandang lalaki ng pamilya Larsen si Wayne Larsen. Sa sandaling ito, nag-aalala si Wayne sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa pagharap sa tanong ng kanyang ama na nasa malayong Alaska, wala siya sa mood na sagutin siya. Sinabi niya sa mababang tono, nawawala siya at wala pang balita. Gayunpaman, agad na nalaman ng matandang lalaki ng Larsen sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon na ang Michigan ay nagtalaga ng kabuoang 3,000 tao mula sa Departamento ng Pagpapatupad ng Batas para sa gawaing paghahanap at pagsadya. Naroon din ang lokal na militar at maging ang mga tao mula sa Divine Constabulary. Inanap nila siya buong gabi ngunit hindi nila siya mahanap. Nangangamba ito sa halip na mabuti. Ibinaba ng matandang lalaki ng Larsen ang telepono. Nadama niya na ang bagay na ito ay dapat na planuhin ng maaga. Ang Gemdale Plaza ay isang malaking proyekto na may kinalaman sa pondo ng daan-daang bilyong dolyar. Isa rin itong patunay ng pagpasok para sa East District sa Alaska kaya dapat itong alisin ng pamilya Larsen. Sa madaling salita, hindi masisira ang pagkakatali ng kasal ng pamilya Larsen at ng pamilya Quarters. Tumingin siya kay Wade at sinabing, may sense ang sinabi mo. Si Phoebe Larsen ay isang ligaw na brat at wala siyang kapalaran na tamasahin ang kasal kasama ang pamilya ng Quarters. Ito ay pinakaangkop na hayaan si Judy na gawin ito. Tatawagan ko kagad si Wayne para humingi siya ng tawad kay Joel Quarters para hawakan ang pamilya Quarters. Ginawa lang niya ang sinabi niya. Agad niyang tinawagan si Wayne. Wayne, natatakot ako na baka magpahiwatig ito ng masama para kay Phoebe pagkatapos makatagpo ng gayong kapigatian. Hindi mo kailangang masyadong malungkot. Anyway, ito ay isang brat lamang. Hayaan mo na lang kung wala na siya. Bata ka pa at maaari kang magkaroon ng isa pang anak. Baka may anak ka na. Nang marinig iyon, natahimik si Wayne. Nakaramdam siya ng matinding galit. Dad, anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Phoebe ang aking biological na anak, ang apple of my eye. Ano ang ibig mong sabihin na hayaan mo na lang kung wala na siya? Kailangan kong makita ang katawan niya kung buhay siya o patay na. Naniniwala ako na mabubuhay siya para sigurado. Ang matandang lalaki ng Larsens, si Grayson Larsen, ay nagsabi, mayroon kang personalidad na tumangging tanggapin ang pagkatalo mula noong bata ka pa. Sige, hindi na kita kukumbinsihin. Pero, ang Quarters family at ang Larsen family ko ay kakagawa lang ng engagement. Sa una, ikakasal si Joel Quarters kay Phoebe. Ngayong wala na si Phoebe, pinaplano kong pakasalan si Judy sa pangalawang young master ng pamilya Quarters. Ano? Ang kasal ni na Phoebe at Joel. Kailan ito nangyari? Bakit hindi ako, ang ama, ang nakakaalam nito? Halos mapatalon si Wayne.
Ito ay nakatakda sa pagitan namin ng old quarters. Wala akong oras para sabihin sa'yo. Kalokohan. Ito ay simpleng kitawa-tawa. Talagang nagpasya ka sa pakikipag-ugnayan ng aking anak nang hindi sinasabi sa akin. Ano ang kinukuha mo sa akin? Hindi ako papayag. Ano ang silbi ng pag-uusapan ngayon? Wala na si Phoebe sa aksidente. Hindi siya patay. Sigaw ni Wayne sa telepono. Pagkatapos agad niyang ibinaba ang tawag. Galit na galit din si Grace Larson sa tabi niya. It was because her identity was hidden. Kaya naman hindi alam ni Grayson na ang patron ni Grace ay si Elder Crane. Palagi niyang iniisip na siya ay isang taong nasa ilalim ng klase. Itinuring niya ito bilang isang brute na hindi karapat-dapat na maging panganay na manugang sa pamilya Larson. Ginawa niyang komplikado ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paglikha ng lahat ng uri ng mga hadlang. Kaya noon lamang tumakbo si Wayne sa bayan ni Grace sa Michigan para sa pag-unlad. Maya-maya pa muling dumating ang tawag ni Grayson sa telepono. Ano pang negosyo ang mayroon ka sa akin? Naiinip na sabi ni Wayne. Sabi ni Grayson, sige, huwag na nating pag-usapan ang tungkol kay Phoebe. Kaya ang pangalawang batang master ng pamilya Quarters ay nasa Michigan. Ngayong may nangyari na kay Phoebe, siguradong medyo emotional na siya. Ikaw, aliwin mo siya at humingi ng tawad sa kanya. Sabihin mo lang na malas si Phoebe at nakatadhana siyang maging manugang ng pamilya Quarters, ngunit may mas angkop na kandidato ang aming pamilya Larson. Si Judy ay isang dalisay, marangal na babae ng kabutihan na maaaring magdala ng kapalaran sa kanyang asawa. Palitan natin ang engagement partner kay Judy. Sumagot si Wayne paghingi ng tawad kay Joel Quarters. Anong problema mo? Ang aksidente ng aking anak na babae ay nauugnay kay Joel Quarter. Gusto ko pa siyang lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Galit na galit din si Grayson. Hindi mo ba alam kung anong katangian meron ang anak mo? Nakipag-ugnay siya sa kanyang bodyguard. Bilang karagdagan, may isa pang B***. Nagkagulo lang silang tatlo. Ito ay isang pagpapala para sa kanyang kamatayan. Kung siya ay ikakasal sa pamilya Quarters, ako, si Grayson Larson, ay mapapahiya. Kailangan mong pumunta at humingi ng tawad kay Joel Quarters ngayon, kung hindi, huwag mo na akong tawaging taytay sa hinaharap. Kabanata 1433. Narinig ni Grace Larson ang boses ni Grayson Larson. Paano niya ito natitiis? Inagaw niya ang cellphone ni Wayne at sinigawan si Grayson sa kabilang dulo, old fart, kaninong kamatayan ang sinabi mong blessing? Karapat-dapat ka bang maging patriarch? Karapat-dapat ka bang maging lolo at ama? Sa tingin mo ba willing ka naming tawaging tetay? Hindi mo ito karapat-dapat. Kung hindi mo kami pinatawag na tetay, hahayaan na lang namin. Sino ang nagmamalasakit? Simula ngayon tatapusin na natin ang ating relasyon. Galit na galit si Grayson sa kabilang dulo. Speak ka. Dahil sa iyo kaya pupunta ang anak ko sa lugar tulad ng Michigan. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ikaw ang pangunahing salarin ng kalamidad na ito. Hindi ka maaaring mamatay ng payapa. Pagwala. Biglang ibinaba ni Grace ang telepono. Hindi pa siya tapos maglabas ng galit. Inanap niya ang lahat ng contact information ng lahat ng miyembro ng pamilya Larson sa cellphone ni Wayne at isa-isang tinanggal ang lahat ng ito. Sinabi niya kay Wayne, kung tatawagan mo pa rin siyang taytay sa hinaharap, huwag mo na akong tawaging asawa. Kasabay nito, agad na dinala ni Grayson si Wade sa tirahan ng pamilya Quarters para pag-usapan ang pagre-rebisa ng engagement. Nang makita ni Grayson ang matandang lalaki ng pamilya Quarters, agad niyang sinabi, Old Quarters, sa pagkakataong ito ay dumaan tayo para pag-usapan ng isang mahalagang bagay. Si Phoebe Larson, ang anak ng aking panganay na anak na lalaki, si Wayne Larson, ay naaksidente lang kanina. Malamang patay na siya. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi na babagay si Phoebe sa Joel ng iyong pamilya. Hindi niya deserve si Joel. Alam mo rin na si Wayne ay bumagsak sa aking pamilya sa kanyang mga unang taon at tumakas mula sa bahay noong nakaraan. Ang asawang pinakasalan niya ay isa rin sa underclass.
Mas basura pa ang anak na pinalaki nila. Sino ang nakakaalam kung ilang lalaki ang kasama niya doon? Kung talagang ikakasal siya sa pamilya Quarters, ako, si Grayson Larson, ay maaawa sa iyo, Old Quarters. Kaya partikular kaming pumunta dito upang baguhin ang pakikipag-ugnayan. Hahayaan ko ang isa kong apo, si Judy Larson, na pakasalan si Joel. Oh. Sinasabi mo na si Phoebe Larson ay basura. Ang matandang lalaki ng pamilya Quarters ay tinawag na Crawford Quarters. Sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay lubhang kakaiba. Gayunpaman, hindi ito masabi ni Grayson. Ay nalalayan siya ni Wade sa tabi niya at sinabing, oo. Ang babaeng ito, si Phoebe Larson, ay hindi nakatanggap ng anumang magandang edukasyon mula noong kanyang pagkabata. Ang mga naging kaibigan niya ay mga tao rin mula sa lahat ng lugar, lahat sila ay mga basura na walang pamantayan. Hindi mo ba alam na ang babaeng ito ay napakawalang prinsipyo sa kanyang pribadong buhay? Naglilingkod siya sa isang lalaki kasama ng ibang babae. Nagdudulot lang siya ng kahihiyan sa aming pamilya Larson. Tama iyan. Bukod dito, pinutol ko ang relasyon ng ama-anak kay Wayne Larson ngayon. Hindi na tayo magkakarelasyon simula ngayon. Sabi ni Grayson sa sobrang galit. Ano? Pinutol mo ang relasyon ng mag-ama. Tama iyan. Bukod dito, inihayag ko na ito sa Alaska ngayon lang. Nang marinig ang mga ganoong salita, umiling si Crawford. Hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin. Pinayagan niya si Joel na pakasalan si Phoebe dahil kina Wayne at Grace. Sa madaling salita, hindi mahalaga kung si Phoebe ay isang dalisay at marangal na babae. Hayaan mo na siyang nagsilbi sa isang lalaki sa ibang babae, dapat siyang pakasalan ni Joel kahit transgender siya. Gayunpaman, sinira nila ang relasyon ng ama-anak. Anong *man engagement ang gagawin nila noon? Sa sandaling ito, nakatanggap si Crawford ng tawag sa telepono. Ito ay isang tawag mula kay Joel Quarters. Hindi na nakayanan ni Joel ang pressure sa Michigan. Buong gabi siyang naghanap ngunit hindi niya makita si Alex. Samantala, siya ay mahigpit na binabantayan ng mga tao ng Divine Constabulary at hindi makaalis sa lugar. Para siyang nakaupo sa kulungan. Kapag nakumpirma na ni Jeronimo Melves na patay na ang kanyang apo, gagawin niya itong target ng parusa. Kaya naman, tumawag siya kay Crawford para humingi ng tulong. Makalipas ang 1 minuto, biglang tumayo si Crawford at ibinagsak ang stool sa lupa. Natamba rin ang isang tasa ng mainit na tsaa sa tabi niya. Nagmamadali niyang sinabi, totoo ba ang sinabi mo? Lolo, ito ay ganap na totoo. ****, paano ka naging pabaya? Hindi ka ba kadalasan ay may pakiramdam ng disente sa paggawa ng mga bagay? Paano ka magiging walang ingat sa pagkakataong ito? Sino ang Jeronimo Melves na iyon? Nang mapagtantong may mga tao pa sa tabi niya, pilit niyang nilunok ang natitirang pangungusap at sinabing, naiintindihan ko. Agad akong mag-aayos ng isang pribadong jet at lilipad sa Michigan ngayon. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumubog si Crawford sa pagkabalisa. Kabanata 1434. Matapos tingnan ang matandang lalaki ng pamilya Larson at si Wade Larson, nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at sinabing, Older Larson, ay forfeit natin ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng pamilya Quarters at ng pamilya Larson. Kailangan ding pag-isipang muli ang proyektong Gemdale Plaza na napag-usapan kanina. Ang bagay na ito ay hindi kagyat. Kailangan kong magmadali sa Michigan ngayon kaya hindi ko kayo papaalisin pareho. Nag-aalala si Grayson. Agad niyang ipinakilala ang mga strong points ni Judy sa desperasyon. Sa kabaligtaran, desperadong minamaliit niya si Phoebe na sinasabing maaaring sapalaran siya ng libu-libong tao na para bang siya ay isang ibon sa tabi ng kalsada. Sa kabilang banda, si Judy ay may lahat ng uri ng lakas tulad ng isang diwata na maaaring pag-aari ng mortal na kaharian ngunit umiral lamang sa fairyland, bumababa sa mundo. Sa sandaling na pangasawa ni Joel si Judy pagkatapos ay maaari niyang makuha ang lahat. Napailing si Crawford. Older Larson, hindi mo alam kung ano ang namiss mo. Say, kalimutan mo na. Dapat umalis na kayo. Si Richie Asterisk. Pagkalabas sa tirahan ng pamilya Quarters, parehong galit na galit sina Grayson at Wade.
Parang ganito na lang lumipad ang makapal at makatas na karne na ihahatid sa kanilang mga bibig. Kung sino pa man ito, maaasar din siya hanggang sa pagsusuka ng dugo. Ang maliit na B** na iyon, si Phoebe Larsen, ang sinisisi sa lahat ng ito. Maaari siyang mamatay anumang oras ngunit pinili niyang mamatay sa sandaling ito. Nagdala lang siya ng kasawian sa aking pamilya Larsen para hilahin kami pababa. Ulag din itong Crawford Quarters. Hindi niya pinahahalagahan ang aking anak na babae, si Judy, ngunit gusto niya ang isang B** sa halip. Siya ay may kapansanan sa paningin sa katandaan at nawala ang kanyang isip. Ang mag-ama ay bumalik sa tirahan ng pamilya Larsen, nagmumura sa lahat ng paraan. Nagkataon na nakita nila ang asawa ni Wade, si Wanda Jacobs. Si Wanda ay isang TV station star at isang sikat na socialite sa Alaska. Ang anunsyo ng pamilya Larsen tungkol sa pagkakahiwalay ng relasyon ng mag-ama kay Wayne kanina ay pinangasiwaan ni Wanda. Nais ni Wanda na masira ni Wayne ang ugnayan sa pamilya Larsen upang ang lahat ng kayamanan at panlipunang koneksyon ng pamilya Larsen ay mapapasayo ni Wade sa hinaharap. Kaya naman, lalo siyang sabik na magtrabaho sa bagay na ito. Direkta pa niyang ginamit ang mga channel ng TV station para ilabas ang balitang ito. Nang tanungin sa sandaling ito, agad na sumagot si Wanda, "Dad, don't worry. Inilabas na ang balita. Ngayon, alam na ito ng halos buong Alaska." Ang hindi makatwirang babaeng iyon, si Grace Larsen, ay naglakas loob na pag-alitan ka. Nararapat lang siyang mamatay. Kapag nakita ko siya sa hinaharap, tiyak na dudurugin ko siya ng mataas na takong. Sabi ni Grayson, "Great. Magaling ang iyong ginawa. Gusto ko pang i-block ang negosyo ng mga magulang ni Grace Larsen. Gagawin kong pamilya ng mga pulubi ang pamilyang ito." Pagkasabi niya nun, may matandang lalaki na nagmamadaling pumasok mula sa labas. Siya ay isang matandang kaibigan ni Grayson na pinangalanang Lark. "Older Lark, bakit ka pumunta dito?" tanong ni Grayson. Sabi ni Old Lark, "Oh my, Old Larsen. Tell me, nasisiraan ka na ba? O may Alzheimer's disease ka ba? Paano mo hahayaan ang iyong manugang na ipahayag ang pagkakahiwalay ng relasyon ng mag-ama kay Wayne Larsen? Makakagawa ka ng malaking kaguluhan." Nagalit si Grayson sa sandaling pag-usapan niya ito, "Old Lark, pinutol ko na ang relasyon sa unfilial na anak na iyon, si Wayne Larsen, ngunit ano ang kinalaman nito sa iyo? Bakit kailangan kong pagtalunan mo ito?" Sinabi ng matandang Lark, "Hindi ka ba nalulungkot? Siya ang alkalde ng Michigan. Malapit na siyang maging gobernador." Sabi ni Grayson, "Kung hindi ko siya sinusuportahan, anong klaseng gobernador kaya siya? Magiging mayor siya hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Bakit kailangan kong makaramdam ng heartbroken? Is willing to fall out with me for sake of a B***." Ito ang kanyang piniling landas. Umiling ang matandang Lark. "Kung gayon, nagkakamali ka. Si Wayne na naging gobernador ng Michigan ay nabato na. Ang mga dokumento ay naipasa na ngayong araw pagkatapos ng pagsang-ayon ni Elder Crane." Si Elder Crane. Halos kagati ni Grayson ang dila. Para sa kanya, si Elder Crane ay isang hindi maabot na buhay. Paano natanggap ni Wayne Larsen ang pagpapahalaga mula kay Elder Crane? Naging kakaiba ang ekspresyon ng matandang Lark. "Hindi mo ba alam? Mayroong ilang sirkulasyon ng balita doon na nilayo ni Elder Crane na muling ayusin ang Hidden Dragon at ang iyong panganay na manugang na babae ay dating sangla ni Elder Crane. Bukod dito, ang sabi-sabi na si Grace Larsen ay inaanak ni Elder Crane." Ano? Nanlaki ang mga mata ni Grayson. Napabuntong hininga siya bago bumagsak at napaupo sa lupa na para bang ang balita ay isang bolt out of the blue. Kabanata 1435. Nang marinig ni Grayson Larsen ang balita, muntik na siyang mawala ng malay. Anong uri ng tao si Draco Crane? Sa katunayan, siya ay isang malaking shot na ang pamilya Larsen ay hindi maaaring magkaroon ng isang relasyon o makilala pagkatapos matalo ang kanilang mga utak. Siya ay kabilang sa notch group ng mga tao sa Alaska. Ang mga Larsen ay nasa likuran niya ng higit sa 10 ranggo. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Gayunpaman, si Grace Larsen ay talagang inaanak ni Draco.
Kung gagawing mabuti ng pamilya Larsen si Grace, tumulong sana si Grace na magsalita para sa pamilya Larsen kay Clayton, na naging sanhi ng pagtaas ng posisyon ng pamilya Larsen ng sabay-sabay. Kasabay ng pag-agaw ng pagkakataong palakasin ang momentum ng pamilya Larsen, itataas nito ang ranggo ng pamilya ng ilang antas. Gayunpaman nang maisip ni Grayson ang balitang inihayag sa publiko ngayon, gusto niyang samuka ng dugo. Hindi, kailangan kong tawagan si Wayne. Sinabi rin ni Wade, oo, itong si Grace Larsen ay sadyang hindi makatwiran. Malinaw na mayroon siyang patron tulad ni Elder Crane. Bakit niya itatago ang katotohanan at hindi sasabihin sa amin? Natatakot kaya siya na samantalahin siya ng aming pamilya Larsen kapag sinabi niya sa amin? Hindi ba siya bahagi ng pamilya Larsen? Siya ay kuripot at mapang-uyam. Sabi ni Old Lark, hindi mo masasabi ang mga ganyang salita. Sa pagkakaalam ko, si Elder Crane's Hidden Dragon ay isang secret department noon, kaya kailangan itong itago. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi maganda para sa pamilya Larsen na malagay sa ganoong pagkapatas pagkatapos ng kaguluhan. Sa katunayan, mayroon din siyang makasariling motibo. Maganda ang relasyon ni Old Lark kay Grayson. Kung ang mga Larsen ay umangat sa kapangyarihan, ang pamilya Lark ay maaaring makakuha ng ilang mga benepisyo kahit na ano sa pamamagitan ng pag-asa sa pamilya Larsen. Gayunpaman, noong ginawa ang tawag, hindi ito nakalusot kaagad. Inaladkad siya sa blacklist. Si Richie Asterisk. Sa cabin sa dagat, nangako si Alex kay Phoebe na magpapamasahe sa kanyang paa, kaya natural na hindi na niya maibabalik ang kanyang sinabi. Bukod dito, nagustuhan din niya ang pares ng magagandang paa nito. May isa pang uri ng pananabik ng minamasahe niya ang maliliit, katangi-tangi, at magagandang paa na parang obra maestra ng Diyos. Gayunpaman, talagang sobrang pagod si Phoebe pagkatapos ng isang gabi ng pagdurusa. Halatang ayaw niyang matulog ng mabilis at sana ay ma-enjoy niya ang pambihirang sandali na magkabati silang dalawa ng minamasahe ni Alex ang kanyang mga paa. Gayunpaman, nakatulog siya nang hindi niya namalayan. Nang makita si Phoebe na tahimik na nakatulog, tumigil ang mga kamay ni Alex. Nag-concentrate siya sa pagtingin sa kagandahan ng kanyang mga kamay na may magandang kurba at pinong mga daliri sa paa na may kaunting nail polish. Sa hindi malamang dahilan, yumuko siya at sinipsip ito. Gayunpaman, ang paa ay biglang umatras sa sandaling ito. Pagkatapos sinipa nito ng malakas ang ilong ni Alex dahilan para matamba siya sa lupa. Mahilig ka talagang humalik sa paa ng babae. Napaupo bigla si Phoebe. Ay, hindi tama. Alam kaagad ni Alex matapos marinig ang boses. Hindi si Phoebe kundi si Yuno. Pagkatapos ng mahimbing na tulog ni Phoebe ay lumabas na ulit siya. Ito ay awkward. Inawakan ni Alex ang ilong niya. Sa gulat niya, naramdaman niya ang isang dakot ng dugo. Wala talaga siyang bantay kanina. Hehe, kamusta ang lasa ng soul ko? Itinaas ni Yuno ang kanyang magandang paa at gumawa ng ilang galaw sa mukha ni Alex. Kumuha si Alex ng napkin at pinunasan ang dugo sa ilong niya. As soon as he activated his essence, natural na huminto ang nosebleed. Sabi niya, bakit ka lumabas ulit? Kung hindi ako lalabas, paano kita mahuhuli? Paano ko matutuklasan ang iyong maruming fetish? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1436. Hindi ko hinalikan ang paa mo. Naamoy ko lang. Lalong naging kakaiba ang ekspresyon ni Yuno. Hindi pa ba kinukonsiderang pervert yan? Gusto mo ba ang amoy ng mabahong paa? Ang ekspresyon mo ngayon lang ay nagtataksil sa nararamdaman mo sa loob ng iyong puso. Nakita ko lahat. Hindi mo maitatanggi, ikaw na maliit na pervert. Napatikip ng mukha si Alex. Paano niya nalaman na biglang madyay gising si Yuno? May gagawin ka ba simula nung bumalik ka ulit? Iniba niya ang usapan. Siyempre. Sagot ni Yuno. Tapos tinuro niya yung katawan niya. Wala akong masyadong oras ngunit tila ang katawan na ito ay hindi pa nagsisimula sa pagsasanay at hindi mo pa rin siya tinuturuan ng anumang pamamaraan ng paglilinang at iyon ang dahilan kung bakit pagkatapos ng maraming araw, ang pundasyon ng kanyang pisikal na katawan ay pareho pa rin. Masama.
Kung magpapatuloy ito, sa palagay ko ay hindi niya maaabot ang Spirit Severing sa loob ng 3 taon. Kaya iniisip ko kung dapat ko na lang ba ay take over. Nagulat si Alex sa narinig niya. Hindi. Huwag kang mag-take over ng ganyan, nag-iisip ako ng paraan. Dahil kakaiba ang cultivation technique ko at hindi ko ito maituturo sa kanya pero may kakilala ako at dapat makatulong sila. Tumango si Yuno. Ang mga ehersisyo ng pamilyang Rockefeller ay hindi angkop para sa mga kababaihan. Paano ito, hindi mo na kailangang magtanong sa iba, mayroon akong isang mas mahusay na paraan. Tuturuan kita at pagkatapos ay maaari mo itong ituro sa kanya. Maaari ko nang ailatag ang Cultivation Foundation para sa kanyang katawan ngayon para hindi na ito mahirapan. Ang set ng mga pagsasanay na ginawa ni Yuno ay tinawag na Heaven's Phoenix Dance Imprint. Gaya ng iminungkahing pangalan, ang paggamit ng kamay sa pag-imprenta ay ang pangunahing paraan ng mga pagsasanay. Kung iisipin, ito ay may kinalaman sa kanyang hintuturo na nakakabit kay Phoebe na madaling sanayin. Ang mga diskarte ay nahahati sa 13 fingerprint sa kabuuan. Napakahusay din ng conscious comprehension ni Alex, ngunit natigilan siya na kahit na sa kanyang malaking kapasidad sa utak nang umunlad ang ika-5 fingerprint sa dagat ng kanyang kamalayan, siya ay nataranta. Magulo lang ang utak niya at hindi na niya maituloy. Gayunpaman, madaling isipin na ito ay talagang isang epektibong pamamaraan. Okay, sa kasalukuyang lakas ng iyong espiritual na kamalayan, maganda na maaari kang mag-evolve hanggang sa ika-5 fingerprint. Kaya, kuminto tayo dito. Sa oras na makultivate ni Phoebe ang ika-5 fingerprint, hindi pa huli ang lahat para simulan ang pag-aaral ng iba pa. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, mayroon kang Dragon's Bane of 36, ngunit ang sword moves na iyong itinapon ay mas mababa sa mga ordinaryong mandirigma, at ito ay ganap na naputol. Sige, mayroon akong isang set ng swordsmanship kaya ibibigay ko ito sa iyo. Ang sword technique na ibinigay ni Yuno kay Alex ay tinatawag na Thousand Sword Tactics. Nagkataon lang na kasya siya na maraming espada. Kapag ito ay nilinang hanggang sa tuktok, ito ay magiging tulad ng 100 espada na pinagsama-sama at 10,000 mga espada ay ipanganak mula dito. Ang kapangyarihan sa likod ng mga diskarte ay napakalakas. Matapos ituro ang set ng swordsmanship na ito kay Alex, sinadya ni Yuno na muling makatulog dahil ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay napinsala ng husto at hindi pa ganap na nakabawi. May isang bagay na hindi maintindihan ni Alex. Hindi kumpleto ang kaluluwa ni Yuno at talagang imposible para sa kanya na sakupin ang katawan ni Phoebe kaya nagbubuga lang siya ng walang laman na pagbabanta. Maghintay ng kaunti. May gusto pa akong ikonsulta sa iyo, sabi ni Alex kay Yuno. Sige lang. Hindi naman pwedeng gusto mong halikan itong mga pa, di ba? Pagkatapos kong bumalik sa aking pagkakatulog, maaari mong halikan ang anumang gusto mo. Maaari mo silang patulugin para sa lahat ng pakialam ko. Tumingin si Alex sa mga paa niya, saka umiling, walang imak. Hindi ko sinabing gusto kong halikan ang mga paa mo. Ang gusto kong itanong ay, gaano karami ang alam mo tungkol sa Chaos Bead? Mayroon bang anumang paraan upang magamit ito? O mayroon bang anumang paraan ng paggamit nito bilang isang pagkakasala upang protektahan ang aking sariling buhay? Umiling si Yuno. Hindi ko rin alam kasi hindi ko pa nagagamit. Ngunit ito ay dapat na isang napakahusay na bagay. Ang sabi-sabi ay umiiwas ka pa sa kapalaran ng langit para sa iyo. Pero sa ngayon masyado kang mahina kaya walang saysay na isipin ito sa ngayon. Sige. Oo. Ngunit kung maaari mong kolektahin ang lahat ng sirang Chaos Beads, kung gayon ito ay magiging isang sobrang kayamanan. Hindi nagtagal ay nakatulog ulit si Yuno. Nang magising si Phoebe, nakadaong na ang barko sa 3 pier ng Michigan. Nang ilabas siya ni Alex sa barko, isang grupo ng mga mandirigma na nakaitim na damit ang sumugod. Sa unang tingin, ang nanguna sa kanila ay si Asher. Kuya Alex, alam kong buhay ka pa. Sa iyong mga kakayahan, paano ka mamatay ng walang dahilan? Medyo nasasabik si Asher habang napabulalas. Napansin ni Alex na ang mga tao sa likod niya ay pawang mula sa Thousand Miles Conglomerate. Umiti siya at tinapik si Asher sa balikat.
Bakit ka nandito? Pinapante ka ba ni Waltz? Tumango si Asher pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses, Kuya Alex, nagkaproblema si Waltz. Kabanata 1437. Natigilan si Alex. Anong problema ang pinasok ni Waltz? Tumingin si Asher kay Phoebe pagkatapos ay bumulong sa tenga ni Alex nang nakipag-away si Waltz sa pamangkin ni Magistrate Larsen. Sa galit niya, hindi niya napigilan ang sarili at pinatay siya. Judy. Kumunot ang noo ni Alex. Hindi niya gusto ang babaeng iyon at may mga pagkakataon pa nga na gusto niya itong sampelan para patayin ito. Gayunpaman, hindi siya nakagawa ng anumang karumal-dumal na krimen at siya ay pinsan ni Phoebe. Kailangan niyang mapanatili ang imahe at reputasyon ng pamilya Larsen kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang magparaya sa kanya. Kamusta na si Waltz? Tanong ni Alex. Pinapanatili itong kontrol ni na Madam at Pangulong Jeronimo kaya ayos lang sa ngayon. Ngunit si Judy ay pamangkin ni Magistrate Larsen at miyembro din ng pamilya Larsen ng Alaska. Medyo malaki ang magiging epekto at marami rin silang koneksyon sa mga tao sa gobyerno. Kung may pressure mula sa itaas, kahit si President Jeronimo ay walang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng isang post, sinabi ni Asher, bakit hindi tayo mag-isip ng paraan para maiahon si Waltz sa suliraning ito? Saglit itong pinag-isipan ni Alex saka sinabing magiging maayos si Waltz. Paano kung mamatay si Judy Larsen? Inaasahan ba nilang ililibing namin si Waltz? Ako na ang bahala sa bagay na ito. Ngayon pumunta tayo at tingnan. Hindi narinig ni Phoebe ang pag-uusap ng dalawa ngunit sa pagtingin sa estadong kinaroroonan ni Asher tila may kinalaman ito sa kanya. Gayunpaman dahil walang sinabi si Alex, hindi na siya mag-abala pang magtanong. Hindi nagtagal, bumalik ang grupo nila sa Crow Mountain kung saan matatagpuan ang Sequoia Racing Club. Naroon din si Waltz sa sandaling iyon. Nang makarating sila sa pintuan, nakita nila ang daan-daang mga banner, bawat isa ay mas nakakagulat kaysa sa isa. Ibigay ang mamamatay tao, lumuhod, at tanggapin ang paghatol. Bayaran mo ang sarili mong buhay para sa pagpatay. Iyan ang batas ng langit at prinsipyo ng lupa. Ang mamamatay tao, si Waltz, presidente ng Thousand Miles Conglomerate. Ang kanyang krimen ay kasuklam-suklam at siya ay parurusahan sa kanyang kasalanan. Sandali lang. May mga mas exaggerated pa, nagsasalita tungkol kay Waltz sa lahat ng uri ng paraan, at ang impormasyon ay may halong totoo at maling mga pahayag, at mayroon ding malisyosong pang-aabuso na kasama dito. Bilang karagdagan sa mga banner, mayroong lahat ng mga uri ng hiyawan at hiyawan na nangyayari, ang mga tao ay sumisigaw sa isa't isa upang marinig. Ang buong Sequoia Racing Club ay naging parang venue ng parade. Nagulat si Phoebe sa sinabi niyang Waltz from Thousand Miles Conglomerate. Hindi ba yun ang iyong pinagkakatiwalaan? No way, pinatay niya si Joel Quarters. Umiling si Alex. Hindi Joel. Kung hindi si Joel, sino? Ang iyong pinsan. Judy. Siya. Siya ay pinatay. Isang mahinang hagong na ingay lang ang naririnig ni Phoebe sa kanyang ulo habang siya ay tulala. Ang taong pumatay sa kanya ay ang katiwala ni Alex pati na rin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ano ang dapat na maramdaman ni Phoebe sa sandaling ito? May nakakita kina Phoebe at Alex at ito ay mula sa Divine Constabulary. Agad na sumigaw ang tao, President, bumalik na si Elder Alex. Bumalik na siya. Bumalik na siya. Bumalik na si Elder Alex at ligtas at maayos din si Miss Larsen. Isang dagandong ang nagmula sa loob ng club. Maya-maya isang grupo ng mga tao ang sumugod palabas. Si Jeronimo Melves ang nangunguna sa grupo at parang kidlat, lumapit ito sa harapan ni Alex at niyakap ito ng mahigpit. Good boy, alam kong hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Lolo, pinag-alala kita. Pagkatapos nagmamadaling lumabas sina Brittany, Maya, Holly, at Cheryl. Yung mga taong may hawak na mga banner at sumisigaw, gumagawa ng kaguluhan, paano nila kakayanin ang epekto ng grupong ito ng walang katulad na powerhouses. Halos sa eksaktong oras na lumabas si Jeronimo, ang mga tao ay tinamaan ng malakas na hampas ng impact at lumipad ng 7 o 8 metro pa atras bago gumulong sa lupa.
Alex, Phoebe. Si Sherry ang higit na nag-aalala sa kanilang lahat na naruroon dahil siya ay nasa kalahating bahagi sa buong bagay at siya ay naruroon din noong sina Alex at Phoebe ay naaksidente. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1438. Nag-alala si Cheryl sa buong gabi at kalahating araw. Sa sandaling ito, tanghali na kinabukasan mula nang mangyari ang aksidente. Napabuntong hininga siya at kalahating humikbi. Nalaman ni Alex na wala si Walt sa grupong pumunta sa kanila at nanlamig agad ang tingin nito. Sinulyapan niya ang mga banner at sinabing nasaan si Waltz. Nasaan siya? Sumagot si Brittany, hindi sinasadyang napatay ni Waltz ang pamangkin ni Magistrate Larsen at nang malaman ito ng pamilya Larsen, nagsimula silang gumamit ng kanilang lakas. Nagtipon sila ng isang malaking grupo ng mga tao na walang ginagawa at lumabas dito upang isiga ang kanilang mga hinaing. Maraming mga reporter sa eksena ay hindi lamang mula sa Michigan kundi mula rin sa California. Mayroon ding ilan mula sa Missouri at ang bilang ay napakalaki. Sinong Larsen family? Alaska ba o, sabi ni Alex, malamig pa rin ang tingin niya. Nang marinig ito ni Phoebe, namutla ang kanyang mukha. Kung ang kanyang ama, sisirain ni Alex ang pamilya Larsen para sa kapakanan ni Waltz. Kalimutan ng tungkol sa kung paano naging kaibigan si Alex noong bata pa si Phoebe o kung paano naging kasamahan ng kanyang ama ang kanyang ina. Alam niya na ang katayuan ni Waltz at ang kanyang sarili ay ganap na naiiba. Handa siyang bumuhit ng linya sa mundo kung ito ay para sa kapakanan ni Waltz. Hindi ito si Magistrate Larsen. Hindi nagtagal, may balita mula sa Alaska. Sinabi ng pamilya Larsen ng Alaska sa labas ng mundo na pinutol nila ang lahat ng ugnayan kay Wayne Larsen at na ang patriarch ng pamilya Larsen ay pinutol ang relasyon sa pagitan ng ama at anak, sabi ni Brittany. May mga reklamo lang si Geronimo. Itong si Grayson Larsen, natatakot ako na isa lang siyang tanga. Hindi niya gusto ang ganoong mabuting anak. Ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Wade Larsen, nakita ko siya ng ilang beses. Siya ay walang kakayahan at makitid ang pag-iisip at magiging mahirap para sa kanya na maging isang kapaki-pakinabang na tao. Nang marinig iyon ni Phoebe, nakahinga siya ng maluwag. Sa sandaling ito, natanggap na rin ni Wayne at Grace ang balita at nagmamadaling pumunta at nagyakapan ng muling pinagsamang pamilya. Mabilis na kumilos si Grace para yakapin din si Alex. Alex, okay ka lang ba? Ang mga gumawa nito, ito ba ay Leviathan Gate? Naningkit ang mga mata ni Alex. Pag-usapan natin ito mamaya, Tita Grace. Nabalitaan ko na pinatay ng kapatid ko ang pamangkin mo. Ano sa tingin mo ang bagay na ito? Sinulyapan siya ni Grace at sinabing, akala mo ba tatalikuran kita para sa kapakanan ni Judy? Ano ang napakahusay sa kanya? Isang taong kumagat sa mga kamay na nagpapakain sa kanya, paano kung patay na siya? Alam mo ba kung anong saloobin niya sa aksidente ng anak ko? Umiling si Alex. Tuwang-tuwa siya. Dahil sa ganoong paraan, magiging asawa siya ni Joel Quarters. May gusto siya kay Joel. Sobrang obvious. Naiintindihan ko. Salamat, Tita Grace. Lahat tayo ay magkasama. Bakit ang galang mo? Talagang tinatrato kita bilang aking manugang. Iiwan ko ang ating Phoebe sa iyong pangangalaga. Pumalik ka ba mula sa dagat sa pagkakataong ito? Ano ang nangyari sa gitna ng dagat? Nagawa mo bang kunin siya? Bilang isang lalaki, kailangan mong magkusa sa pag-atake. Kung hindi, matutulungan kitang lumikha ng mga pagkakataon. Napahiya si Alex nang marinig niya ito. Talagang hinihikayat niya ang iba na silo ang kanyang anak na babae at nag-alok din na magbigay ng tulong sa loob. Kakaiba talaga ang ganoong ina, tama ba? Si Richie Asterisk. Nang pumasok sila sa club, nakita ni Alex si Waltz na hindi gaanong kinakabahan o bigo gaya ng inaakala niya. Sa halip, nakasuot siya ng tradisyonal na damit habang nakatayo sa harap ng bintana, may hawak na isang baso ng red wine at dahan-daang humihigop, ninanamnam ang lasa. The way she looked at the banners ay parang lahat ng iyon ay biro. Waltz. Nagsalita si Alex.
Lumingon si Waltz na may bahagyang ngiti, ang kanyang alindog ay umaapaw sa kanyang katawan gaya ng dati. Senior, bumalik ka na. Kalmado ang tono nito na parang bumabati sa isang kapamilya na kagagaling lang sa trabaho. Gayunpaman, mula sa kanyang mga duguan na mga mata, masasabi ng isa kung ano ang tunay niyang nararamdaman sa loob. Walang nang abala sa iyo, tama ba? Sabi ni Alex habang lumalapit sa kanya. Hindi, kalat lang sa labas. Hindi rin sila katumbas ng oras ko. Ikaw naman. Alam kong walang makakapatay sa iyo. Kahit sino ay hindi pa ipinanganak. Ngunit tila mayroon kang magandang ani. Nakahukap ka sa isa pang kagandahan. Nang marinig at makita ang bawat salita at kilos ni Waltz, medyo nasaraan ng loob si Phoebe. Masyadong malakas ang ugali ni Waltz at mahirap para kay Phoebe na maging flattered sa kanyang mga salita. Sa sandaling ito, si Richard Dodge, ang batang may-ari ng club, ay lumapit. Young Master Alex, ikalawang Young Master Joel ay gustong makipagkita sa iyo. Ano sa tingin mo? Kabanata 1439. Si Richard Dodge ay maliit na kapatid ni Joel Quarter at bago ito, para sa kapakanan ni Joel, malakas na sinabi ni Richard ang kanyang mababang tingin kay Alex, tinatrato siya bilang isang small-time bodyguard na walang tamang background at isang taong maaaring insultuhan ni Richard. Kalooban. Bukod dito, nang malaman niyang hindi lang si Alex ang nakipag-ugnay kay Phoebe kundi si Cheryl ay naidagdag na rin sa larawan at silang tatlo ay sumabog na magkasama, nagkaroon ng matinding inggit, selos, at hindi matatag na emosyon sa puso ni Richard. Gayunpaman, ngayon sapat na ang panghihinayang naramdaman niya para masuka siya. Sinong mag-aakala na ang small-time bodyguard na ito ay apo ni President Jeronimo Melvez mula sa Divine Constabulary? Mahusay na offend niya si Alex ng to the max para lang maka-score ng ilang punto sa harap ni Joel. At ngayon papunta rito ang lolo ni Joel para personal na humingi ng tawad kay Alex. Talagang nagukay si Richard ng sarili niyang libingan. Tinanong ako ni Joel. Natigilan si Alex saka tumingin kay Richard na nakayuko at kumakamot para kunin ang kanyang pabor. Mukhang kinakabahan si Richard to the point na halos mapaluhod na siya sa sobrang baba niya. Mahirap siyang sisihin. Matapos may hayag ang lahat, ang buong pamilya Dodge ay nawala sa kanilang isipan. Sinaktan ni Richard ang apo ng presidente ng Divine Constabulary, pati na rin ang anak ng mahistrado ng Michigan, at nawala ang dalawa sa lugar ng kanyang club. Sino ang kayang balikitan ang mga kahihinatnan nito? Pagkatapos, sinabi ng patriarch ng pamilya Dodge na ang buong bagay ay ipapatong sa balikat ni Richard. Kung hindi kayang pakalmayan at patahimikin ni Richard ang galit ni na Pangulong Melvez at Mahistrado Larsen, gawin mo na lang siyang kitilin ang sarili niyang buhay sa harap ng publiko. Sa sinabi nito, paanong hindi siya manginig sa kanyang bota? Buti na lang at nakabalik ng ligtas sina Alex at Phoebe. Oo, tama iyan. Ang second Young Master Quarters ay nag-aalala sa buong panahon tungkol sa kaligtasan ng iyong sarili at ni Miss Larsen. Sige, hilingin mo siyang pumunta dito. Tumanggo si Alex. Ang insidente sa pagkakataong ito ay talagang walang kinalaman kay Joel at si Grant Zenos ang kumilos ng mag-isa nang mahuli ni Alex ang kanyang mga mata. Kahit na si Alex ay hindi pumunta dito upang makipagkarera, si Grant ay nakahanap ng iba pang mga pagkakataon sa ibang lugar. Ang lupain dito ang nagtulak sa kanya na dalhin si Phoebe at tumakas sa dagat ng hindi sinasadya at napadpad sa Dragon Island, natuklasan ang pagkakaroon ng Leviathan Gate. Sa kabuuan, mayroon pa ring magandang nangyari. Maya-maya, dumating na si Joel. Bang! Nang mabot siya ni Joel ay lumuhad siya kagad sa harap ni Alex. Young Master Alex, hindi ko alam ang iyong pagkakakilanlan bago ito at labis akong nasaktan sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo para sa awa, Young Master Alex, patawarin mo ang aking kawalang ingat. Mula ngayon ako, si Joel Quarters, ay handang magsumikap para sa iyong kapakanan. Nakaluhod at humihingi ng paumanhin kay Alex ang marangal at malayong pangalawang anak ng pamilya Quarters. Natigilan si Richard. Tumanggi siyang lumuhod noon dahil iniisip pa rin niya na may imahe siyang dapat panindagan. Ngayong nakaluhod na si Joel, nagpanik si Richard at lumuhod din siya kaagad. Sino ang nagmamalasakit sa pagtaguyod ng imahe ngayon?
Bukod dito 3 beses din niyang sinampal ang sarili sa mukha. Young Master Alex, ganoon din ako. Hindi ko alam kung sino ka bago ito at talagang mapahamak ako. Simula ngayon ako, si Richard Dodge, ay sumusumpa na handa akong maging lapdog mo. Kung hilingin mo sa akin na pumunta sa silangan, hindi ako maglalakas loob na pumunta sa kanluran. Gulat na gulat si Alex. Kayong dalawa ay handa na magbigay at tumanggap at talagang nababaluktot. Mapait na tumawa ang dalawang mayamang young master. Kung may ibang tao dito sa posisyon nila, ano pa ang magagawa nila? Kung gayon, ano ang pakikitungo kay Judy Larsen? At bakit napakaraming reporter at tao ang sumisigaw tungkol sa mga hinaing? Tanong ni Alex. Unang sumagot si Richard. Ang Judy Larsen na iyon ay may napakasamang isip, hindi ko alam kung ano pang mga salita ang maaaring gamitin upang ilarawan siya. Mahigpit niyang iminungkahi ang karera sa mga kalsada sa bundok. Noong una ay umaasa si Second Young Master Joel na tutulungan siya ni Judy na iugnay siya kay Phoebe, ngunit may ibang iniisip si Judy. Hindi lang niya gustong pumalit kay Phoebe na masira ang reputasyon mo at ni Miss Phoebe, gusto pa niyang mandaya tayo sa karera na banggay ng kotseng sinasakyan mo ni Miss Phoebe para magdulot ng aksidente. Hindi sapat ang kamatayan para mapuksa ang mga krimen na ginawa niya. Para sa ibang tao. Sumulyap si Richard kay Wayne. Mukhang ang pamilya Larsen ng Alaska ang tumawag sa kanila dito. Mukhang hindi rin nila alam ang iyong pagkatao, Young Master Alex. Kung ganoon, iyong mga tao sa labas, maaari mo bang ayusin sila? Tanong ulit ni Alex. Sagot ni Richard, I can try. Tungkol naman kay Joel, aniya, that's simple enough. Kinagarantiya ko na magagawa ko ang gawaing ito. Sabay na lumabas ang dalawa. Si Richard Asterisk. Alex, sinong may gawa nito? Nakita namin ang isang lalaki na nakasuot ng maskara ng baboy nang mapanood namin ang video ng pagsubaybay. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1440. Matagal nang hindi nakapagpigil si Jeronimo kaya diretsong nagtanong. Upang maglakas loob na gawin ang isang bagay na tulad nito sa kanyang apo, ang taong iyon ay dapat na nagmamakaawa para sa kamatayan. Sumagot si Alex, mga tao iyon mula sa Leviathan Gate. Si Grant Zenos ay isa na ngayon sa mga tao ni Alex, ngunit siya pa rin ang Lord Commander ng Department 6. Kung ang bagay na ito ay lumabas, ito ay magdudulot ng kaguluhan, at sa sandaling ito ay umabot sa pinakamataas na hanay ng pamahalaan, ang epekto ay magiging mas malaki, at si Grant ay maaaring hindi mapanatili ang kanyang posisyon. Naisip din ni Alex na itulak ang sisi kay Snow Whitney, ngunit ang problema ay isa na siya sa kanyang mga tao. Nais din ni Alex na umasa sa memorya ni Snow upang mahanap ang sangay ng Japan ng Blood Cult, kaya wala rin siyang masabi tungkol sa kanya. Kaya pinakamahusay na itulak ang sisihin sa Leviathan Gate. Tulad ng akala ko, Leviathan Gate iyon. Sabi ni Grace na bakas sa boses niya ang puot. Tumanggo si Alex at bumaling kay Jeronimo. Lolo, sa likod ng Leviathan Gate naroon ang Blood Cult na ngayon ay tinatawag na Holy Church. Labis na nabigla si Jeronimo. Ano? Ito ang Blood Cult. Maikling ipinaliwanag ni Alex ang tungkol sa Blood Cult at syempre, itinago rin niya ang mga bahagi nito. Pagkatapos noon, bumaling siya kay Wayne at sinabing, Tito Wayne, pwede bang ma-finalize at ma-stamp na ang Sky Tower Project? Ang bagay na ito ay naging ugat ng kapahamakan. Kung hindi mo ito pipirmahan, nangangahulugan ito ng panibagong araw ng pag-aayos ng kanilang target sa iyo. Mas mabuting tapusin ito sa lalong madaling panahon. Tumanggo si Wayne. Maaari ko itong pirmahan ngayon, ngunit. Sigurado ka bang gusto mo pa rin kunin ang proyektong ito? Tumanggo si Alex. Si Richard Asterisk. Ang proyekto ng Sky Tower ay matagumpay na nalagdaan. Kinuha ni Alex ang kontrata at iniabot kay Waltz. Kasabay nito, bumalik sina Joel at Richard mula sa labas at ang mga nanawagan para sa kawalan ng katarungan at kaguluhan ay nagkahiwa-hiwalay. Nalaman ni Alex na isa itong kumpanyang dalubhasa sa paggawa ng gulo para sa iba at karamihan sa mga empleyado nito ay mga loafers.
Binabayaran sila ng $300 sa isang araw upang maisigawa ang kanilang mga gawain at ang boss ay ilang maliit na timer sa underground na mundo ng Michigan. Nang matanggap ng nabanggit na amo ang utos ng pamilya Larson ng Alaska, agad siyang kumilos. Malamang na hindi man lang niya inimbestigahan kung anong uri ng tao o pagkakaroon ng waltz ng Thousand Miles Conglomerate. Ngayong nakaharap na ang pamilya Quarters at Dodge, natakot sila at diretsyong umalis. Ang mga media reporter ang mahirap pakitunguhan. Gayunpaman, naglabas ng magkasanib na pahayag sina Geronimo at Wayne na nagpahayag na si Judy Larson ay nakipagsabuatan sa Leviathan Gate upang patayin ang anak na babae ni Magistrate Larson at ang iba pang mga opisyal upang makakuha ng mga lihim na administratibo. Matapos matuklasan, tumanggi siyang makipagtulungan sa investigasyon at sinubukang tumakas, pinapatay ang sinumang kailangan niya. Siya ay pinatay sa lugar at para sa tinatawag na mamamatay tao, si Waltz, siya ay isang lihim na ahente ng Divine Constabulary. Nang makarating kay Wade at Wanda ang balitang ito, halos mag-collapse silang dalawa sa galit. Sinadya nilang mali ang interpretasyon ng lahat at binaluktot ang katotohanan upang umangkop sa kanilang sitwasyon. Hindi ko inaasahan na ang Divine Constabulary ay magiging isang madilim at maduming lugar. Kailangan kong isapubliko ang masasamang gawa ng Divine Constabulary sa mundo para malaman ng lahat kung anong uri ng tao si President Melves. Labis na emosyonal si Wanda at agad siyang pumunta sa istasyon ng TV upang subukang isagawa ang kanyang mga plano. Sa huli, si Grayson, na sumugod, ay sinampal siya na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Tanga ka, kung gusto mong labanan ang buong Divine Constabulary, bakit hindi mo nalang patayin ang sarili mo ngayon? Kakaladkarin mo ang buong pamilya Larson pababa sa libingan kasama ang iyong anak sa ganitong bilis. Pagkatapos umupo siya sa lupa at itinaas ang kanyang trombone patungo sa langit. Oh, langit sa itaas, ano ang ginawa ko, si Grayson Larson, para gumawa ng ganoong katangahang desisyon? Ang aming pamilya Larson ay nagkaroon ng pagkakataon na pumailang lang sa langit, ngunit ngayon, ang pagkakataon ay ganap na nawala. Alas 9 ng gabi, binuksan ni Alex ang kanyang bagong bayleng telepono at ipinasok dito ang phone card. May pumasok na tawag. Ito ay mula kay Susan Hunter na matagal na niyang hindi narinig. Nabalitaan ko na nagawa mong pumirma sa kontrata ng Sky Tower Project. Magkita tayo mamayang 12. Kabanata 1441. Umiti si Alex at sinabing, magaling ka sa pagkuha ng balita. Kakakuha ko lang ng kontrata sa maghapon at alam mo na ang tungkol dito. Anong maganda dyan? Sagot ni Susan Hunter. Sa aming linya ng negosyo, ang impormasyon ang pinakamahalagang bagay. Minsan kahit isang maliit na impormasyon ay sapat na upang iligtas ang mga buhay. Ngunit ikaw bata, malinaw na anak ni William at nagsinungaling ka tungkol sa pagiging kapatid niya. Hindi mo ba naisip na dapat kitang parusahan? Alam mo ang tungkol dyan. Nakasama ko ang nanay mo sa pagkain noong isang araw. Sa tingin mo ba bulag ako? Sige, sige. Si William talaga ang aking ama at hindi ko ginawa yon dahil natatakot akong mapahiya ka. At saka, ayokong malaman ng nanay ko ang pagkakaroon mo. Okay, ito ay isang bagay sa pagitan ng mga matatanda. Gagawa ako ng mga hakbang para masiguradong hindi kita mahihirapan. Ngayong gabi, mayroon akong appointment sa ilang Tomb Raider na minsang pumasok sa puntod ni Caesar. Halika at makipag-chat sa amin. Pagkalabas nila sa libingan, naging maamo sila gaya ng mga tupa at tiyak na ayaw na nilang bumalik. Depende kung makukumbansi mo sila at ibigay ang gusto nila. Sige, ibigay mo sa akin ang address. Sagot ni Alex. Prosperous Hotel, Room 1208. Pupunta ako sa 12. Si Richit Asterisk. Sa 11:45 ng gabing iyon, nagmaneho si Alex sa lobby ng Prosperous Hotel. Bago ito, nalaman niya mula kay Susan na nakahanap siya ng 4 na tao. Isa sa kanila ay si Darven Mikkel, isang Southeast Asian shaman na dalubhasa sa mga makamandag na insekto at lason. Nakilala na siya ni Alex kaya hindi magiging mahirap na manalo sa kanya. Ang isa naman ay tinawag na Kenneth Sonder, binyansagang Magic Hand. Isa siyang milagrong magnanakaw, magaan at walang kabuluhan sa kalikasan.
Ang pangatlo ay si Freya Mayer at siya ay isang exorcist. May chismis na siya ay isang inapo ng exorcist dragons. Ang huli ay isa sa mga drifter na tinatawag na Senior. Mag-ipon para kay Darven. Ang tatlo pa ay may kanya-kanyang hinihingi. Kung hindi sila masatisfy ni Alex, siguradong imposible ang business transaction na ito. Gayunpaman, ayon sa sinabi ni Susan, ang libingan ni Caesar ay puno ng mga bitag at panganib, at kung wala ang tulong ng mga ekspertong ito, hindi na sila makakabalik mula sa kanilang pakikipagsapalaran sa libingan. Subukan mo lang ang lahat. Sumunod man sila sa amin pababa, siguradong pupunta pa rin ako. Kahit na kailangan nating baligtarin ang buong libingan, kailangan pa rin nating malaman kung saan nagpunta ang iyong ama. Minsan ay sinabi ni Grant na ang pagkawala ni William ay maaaring may kaugnayan sa sakit ni Brittany. Ngunit ngayon, maingat na sinuri ni Alex ang pisikal na kondisyon ni Brittany at nakitang malusog ito. Anong sakit ang mayroon siya? Kaya, posibleng nagkamali si Grant. Habang nag-iisip siya, pumasok siya sa hotel. Nagkataon na may isang batang babae na tumakbo palabas sa takot at mukhang hindi niya pinapansin ang daan sa kanyang harapan, nabangga muna si Alex. Oh. Bata pa ang dalaga, mukhang nasa 17 o 18 taong gulang. Nakasuot siya ng purple school uniform, black stockings, at isang pares ng round-toe leather na sapatos. Siya ay may malaki at bilog na mga mata, pinalamutian ng isang pares ng itim na rim na salamin. Mukha siyang kinakabahan at medyo naguguluhan. Matapos ang pagkakabangga kay Alex, bumagsak siya sa lupa na may mahinang panginginig. Sandaling natigilan si Alex bago siya mabilis na hinayla patayo. Bata, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Bakit ka ba nagmamadali? Mag-ingat ka sa susunod. Tinulupot ng dalaga ang kanyang mga braso sa baywang ni Alex. Nagpapanik ang boses niya habang sinasabi, "Kuya, tulungan mo ako. Inahabol ako ng mga masasamang tao. Matutulungan mo ba akong harangan sila?" "Ano? Huwag mag-alala. Nandito ako. Hindi mo na kailangang matakot. Ang galing. Kuya, mabuti kang tao. Tulungan mo lang akong pigilan ang isang malaking balbas na lalaki na humahabol. Kailangan mo akong tulungan na pigilan siya. Kung hindi, huhulihin niya ako at pipilitin akong matulog sa kanya at abusuhin ako ng 1,000 beses kahit 10,000 beses." "Ah, nandito siya, nandito siya. Kuya, ipinauubaya ko na sa iyo. Ikaw ang magiging tagapagligtas ko." Tumakbo palabas ng hotel ang babaeng naka-school uniform nang sabihin niya iyon. Nakita ni Alex na talagang tumakbo palabas ng hotel ang isang malaking balbas na lalaki, mabangis ang mukha nito. Gumalaw siya upang harangan ang balbas na lalaki nang hindi namamalayan at sinabi sa malamig na boses, "Tumigil ka dyan." Ang malaking balbas na lalaki ay tumatakbong palabas ng gusali, kaya bakit siya makikinig sa isang taong humihiling sa kanya na huminto? Seek off. Pananakot niyang ungol. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1442. Inabot ng malaking balbas na lalaki si Alex. Gayunpaman, hindi gumagalaw si Alex sa pintuan at ang balbas na lalaki ay napilitang umatras ng ilang hakbang. Nagsalubong ang mga kilay ng balbas na lalaki. "So, it turns out it's someone who's learned martial arts. No wonder naglakas loob kang hamarang sa daan ko. Wala akong oras sa'yo ngayon." Tila sabik siyang maabyutan ang dalaga at huminto siya saglit bago tumalikod at tumalo ng mataas sa hangin na nagbabalak na lampasan ang ulo ni Alex. Kung titingnan ang kakayahan ng may balbas na lalaki, halatang pambihira siyang mabilis, magaan, at maliksi sa kanyang mga paa sa kabila ng kanyang magaspang na hitsura. Sayang nga lang at nakilala niya si Alex. Si Alex ay mas mabilis kaysa sa kanya, ngunit hindi niya inabot ang kanyang mga kamay upang hawakan siya. Sa halip, ginamit ni Alex ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang agawin ang balbas na lalaki mula sa himpapawid at malakas siyang ibinagsak sa lupa. Ang pakikitungo sa ganitong uri ng basura na may maruming intensyon sa mga menor de edad na babae. Hindi nagpigil si Alex. Kung hindi niya kailangang isaalang-alang ang mga kahihinatnan, ang lalaking balbas ay patay na. "Ano ang nangyayari? Anong ginagawa mo?"
Hoy, paano ka nambugbog ng tao? Sir, okay ka lang ba? Sumugod ang mga security at service staff ng hotel nang makita ang kaguluhan sa entrance. Sabi ni Alex, gustong pilitin ng lalaking ito ang sarili sa isang menor de edad na babae. Nakalabas na siya ng hotel pero ayaw pa rin niyang bitawan siya. Itong basura, sa tingin mo hindi kita mapapatay dito. Magmadali at tumawag ng pulis at arestuhin ang taong ito. Baka may murder case pa siya sa likod. Nang marinig ito ng service staff, agad niyang kinuha ang kanyang telepono para tumawag ng pulis. May sakit ka ba sa ulo? Kailan ko pa pinilit ang isang menor de edad na babae na matulog sa akin? Galit na ipinagtanggol ng lalaking balbas ang kanyang sarili. Nakita ko ang lahat, sabi ni Alex. Naniniwala ako na nakita rin ng security ang batang babae na tumakbo ngayon, tama. F*** at Stinghell. Anak ko yon. Inahabol ko ang anak ko. D** starred ka. Ang aking anak na babae ay tumakbong mag-isa. Kapag may nangyari sa kanya, papatayin kita. Natigilan si Alex. Noon lang nakita niya si Susan na papalabas ng hotel, nagsasalita habang naglalakad. Kenneth, naabutan mo ba ang anak mo? Sa tingin ko tumatanda ka na talaga. Hindi mo kayang makipagsabayan sa isang teenager na babae. D** man. Kung hindi biglang sumulpat ang lokong idiot na ito, paanong posible na hindi ko siya nahuli? Alex. Nakita lang ni Susan si Alex na nakatayo sa gilid ni Kenneth. Sa testimonya ni Susan, nalaman ni Alex na talagang hindi niya naiintindihan ang balbas na lalaki. Ngunit paano niya malalaman na ang isang 17 o 18 taong gulang na dalagita ay napakahusay na manlinlang ng iba? Kahit na ang isang master ng third eye na tulad niya ay hindi matukoy na nagsisinungaling siya. Pinsang sinabi ni Alex ang kanyang pyesa, ngumiti si Susan at sinabing, Kenneth, ano ang pinag-aalala mo? Ang iyong anak na babae ay isang kakaibang babae. Sino kaya ang kumidnap sa kanya? Ituturing na mahusay kung hindi siya ang umiikot sa pagkidnap ng mga tao. Buong pagmamalaking sinabi ng may balbas na lalaki, totoo. Kailangan kong makita kung kaninong anak siya pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ay itinoon niya ang paningin kay Alex. Anak ito ni William. Napakagaling ng ama. Ngayon, bakit parang tanga ang anak niya? Kahit isang high school student ay maaari kang lokohin. Tinawakan ni Alex ang ilong niya na medyo nahihiya. Sa pagkakataong iyon, isang sigaw ng isang babae ang nagmula sa harapan. Sa sandaling marinig ito ng balbas na lalaki, nagbago ang kanyang mukha. Si Wendy naman. Dahil doon ay agad siyang tumakbo palabas. Sumunod sa kanya sina Alex at Susan at hindi nagtagal ay dumating ang babaeng nakita ni Alex kanina. Kaya lang sa kasalukuyan siya ay sinasakal ng isang mahiwagang puwersa. Ang kanyang katawan ay nasuspine sa hangin at siya ay nagpupumiglas ng walang tigil. Si Kenneth naman kahit anong pilit niya, hindi niya ito matulungan. Umiling si Alex. Bata, alam mo ba kung ano ang tawag dito? May isang kasabihan na nagsasabi siya na hindi kailanman nagkakamali sa sino man ay hindi natatakot sa katok sa gabi. Maiko, ibaba mo siya. Kabanata 1443. Si Maiko Chiba pala ang humawak sa leeg ng dalaga. At sa paanan ng dalaga may nahulog. Ito ay ang stake ng exorcism. Sumenya si Alex gamit ang kanyang kamay at ang stake of exorcism ay lumipad pabalik sa kanya, bumalik sa maliit na supot sa kanyang baywang. Nang mabunggo ng dalaga si Alex at niyakap ay malamang na sinamantala na rin ito ang pagbulsa ng mga ari-arian nito. Hindi ito namalaya ni Alex. Ipinakita lang nito kung gaano kahusay ang kanyang diskarte sa pagnanakaw. Ito ay isang awa na siya ay nagnakaw ng maling bagay, bagaman. Sa lahat ng manipis na gems na maaari niyang makuha, ninakaw niya ang madilim na stake of exorcism at pinalabas pa si Maiko mula sa loob. Thud. Bumagsak ang batang babae sa kanyang puwitan, nakatikip ang kanyang kamay sa kanyang leeg habang siya ay naghahabol ng hininga. Tanging takot ang nakasulat sa mukha niya. Si Susan ay natural na may clairvoyant eyes kaya kitang-kita niya si Maiko Chiba, ngunit mas nagulat siya sa kanyang pagkakakilanlan.
Isang makapangyarihang babaeng ghost general na sumunod sa utos ni Alex. Kahit si William ay walang ganoong ghost servant. Isa itong babaeng multo sa ilalim mo. Tanong ni Susan kay Alex, maingat na sinasanay ng mga mata si Maiko. Masasabi mo na, sagot ni Alex. Isang ghost general. Tanong ni Susan. Nakikita mo ba ang lakas niya? Mas mabuti kung iiwan mo siya kaagad. Dumating na si Freya Mayer mula sa Exorcist Dragons at medyo sensitibo siya sa mga multo at espiritual na katawan. Naiinis din siya sa mga may multo sa ilalim ng kanilang kontrol. Kung makikita ni Freya si Maiko, tiyak na hahabulin niya siya, sabi ni Susan. Ang pagkakaroon ng isang multo sa ilalim mo ay hindi ang tamang paraan at maaari kang makakuha ng gulo bago mo malaman ito. Sundin ang payo ko at hayaan siyang tumawid. Baka. Nang marinig ni Susan ang paghiling kay Alex na paalisin siya sa kabila, paanong hindi magagalit si Maiko. Nang marinig iyon ni Susan, sinabi niya at isa itong maltong babaeng Hapones. Samantala, ang balbas na lalaki, si Kenneth, at ang kanyang anak na babae, si Wendy, ay nakatayo sa gilid. Halatang kinakabahan sila dahil hindi nila makita si Maiko. Ito ay totoo lalo na para kay Wendy na muntik ng masakal hanggang mamatay ng babaeng aswang. Siya ay ipinasa sa mga pamamaraan na itinuro ng kanyang ama noong siya ay napakabata pa at natutunan ang maraming kahangahangang pamamaraan ng pagnanakaw. Walang ibibigay ang kanyang mukha kapag nagsinungaling siya, ngunit kakaunti ang kanyang kaalaman tungkol sa mga multo at mga katulad nila. Isang 17 taong gulang na babae sa high school. Paanong hindi siya matatakot? Sabi ni Alex, Maiko, bumalik ka muna. Panigurado, hindi kita patawid. Single ni Maiko kay Susan. Babalik na sana siya sa state of exorcism nang biglang dumating ang boses ng isang babae mula sa himpapawid sa itaas ng hotel. Gusto mo bang umalis ngayon? Huli na. Nang bumagsak ang boses, bumaba mula sa langit ang isang babaeng nakasuot ng puti. Boom! Tarat-tarat. Bumagsak ang babae sa lupa. Siya ay mukhang bata, mga 26 o 7, at ang kanyang magandang mukha ay may malamig na ekspresyon. Inampes niya at itinapon ang stake of exorcism sa mga kamay ni Alex ng isang sampal, at naramdaman niya ang karagdagang layer ng kakaibang enerhiya sa stake, isang katumbas ng pagkakabuklod. Dahil dito, mahihirapan si Maiko na makapasok sa stake of exorcism. Paglapit ni Maiko sa istaka, sumabog ang isang bug zone ng enerhiya na nagpabulala sa sakit dahilan para mapa-attract siya sa pagmamadali. Ang babaeng nahulog mula sa langit ay si Freya Mayer. Malamig niyang sinulyapan si Maiko, tila hindi nagmamadaling harapin ito. Ibinawling ni Freya ang malamig niyang mga mata kay Alex at ngumuso. Susan, anak ito ni William. Ang ama ay bayani, ngunit ang anak ay isang B** starred. Kung gaano siya kababa sa pagkahulog hanggang sa puntong mayroon siyang babaeng multo sa ilalim ng kanyang utos. Sa ganitong uri ng basura, ang pagpunta sa libingan ni Caesar ay katumbas ng pagpasok sa sarili nating kamatayan. Marahang ibinuka ni Susan ang kanyang mga labi. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1444. Ano man iyon, anak pa rin si Alex ni William at si William ang kanyang lalaki na nangangahulugang siya ay karaniwang ina ni Alex. Kaya halatang naramdaman ni Susan na kailangan siyang ipagtanggol. Freya, sinasabi mo na talagang arbitrary ka. Kahit na pinalaki ni Alex ang isang Japanese female general ghost, hindi mo siya pwedeng suruan ng ganyan. Napakadeterminado niya. E ano ngayon? Tinisya ni Freya. Tignan mo, mukha siyang walang disiplina at matamlay mula ulo hanggang paa. At wala man lang siyang cultivation base. Isa lang siyang mortal at kung susundin natin siya sa libingan, patay na tayo bago pa man tayo makapasok. Wala siyang kakayahan at nagpapalaki siya ng babaeng multo. Ang katotohanan kinakain pa siya ng babaeng multo na ito, natatakot ako na may ibang plano ito para sa kanya. Hindi itinago ng babae ang panghahamak na kanyang naramdaman, matapang na ipinakita ito sa kanyang mukha. Para sa kanya, para bang si Alex ay isang bukol ng putik sa lupa. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinabing, ibigay mo sa akin ang artifact sa iyong kamay.
Ang pag-iwan nito sa iyong mga kamay ay isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Para sa kapakanan ni William, hindi na kita guguluhin at haharapin ko pa ang Ghost General na ito ng libre. Isaalang-alang ito bilang pagliligtas ng iyong buhay. Kung tungkol sa paghahanap ng mga pahiwatig ng iyong ama sa libingan, mas mabuting talikuran mo na ang balak na iyon. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon sa buong buhay mo. Ibinuka ni Kenneth ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas sa huli. Nahuli ni Alex noong nasa himpapawid siya, alam na niya ngayon na ang cultivation ni Alex sa martial arts ay talagang nasa mataas na antas. Marahil siya ay isang grandmaster. Ngunit ngayon, magiging kitawa-tawa kung mag-isip ng ganoon. Paano nagkaroon ng ganitong batang grandmaster? Malamang ang babaeng multo ang may gawa nito. Kung gusto mo ang stake of exorcism sa aking mga kamay, tingnan natin kung maaari mong kunin ito mula sa rope, mahinahong sabi ni Alex. Sa tingin mo, kaya ba akong panindagan ng isang ghost general? Kung maglakas loob siyang lumabas, pupunasan ko siya ng isang daliri. Nang matapos na si Freya sa pagsasalita, sumugod siya ng may masiglang hakbang, inabot ang kamay para mag-swipe sa stake of exorcism. Sa isip niya, mahinang manok si Alex na walang cultivation base. Ang pag-agaw sa stake of exorcism ay child's play. Nakipagkamay si Alex, gayunpaman, at napagtanto ni Freya na hindi lamang niya ito nabigo, ngunit naiwasan pa siya ni Alex. Masyadong mabagal. Kumalaklak si Alex. Ano? Nagawa niyang iwasan. Saglit na natigilan si Freya, ngunit nang makita niya ang ekspresyon ni Alex, ang nakakabulag na galit ay dumaloy sa kanyang mga ugat at muli siyang humagulgol. Whoosh! 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 Masyadong mabagal. Mabagal talaga. Ang bagal mo pa rin. Sok! Sok! Babae, marami kang ipinagyayabang, ngunit hindi pa rin sapat ang iyong lakas. Ang iyong bilis ay wala kahit saan na kasing bilis ng batang babae sa high school. Kung ito talaga ang lakas mo, hinding-hindi mo makukuha ang stake of exorcism. Makakalimutan mo rin ang pagkuha sa aking ghost servant. Iniwasan ni Alex ang apat na sunod-sunod na paghawak ni Freya sa isang nakaka-relax at casual na tindig, patuloy na panunuya na lumalabas sa kanyang bibig, ibinalik ang lahat ng mga naagrabyado na puntong itinuro nito tungkol sa kanya. Nagulat si Freya. Hindi niya maintindihan. Si Alex ay halatang wala siyang anumang cultivation base. Paano siya nakagalaw sa sobrang bilis? Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpahiya sa kanya ng malalim na naging sanhi ng kanyang galit na umabot sa rurok nito. Kung hindi niya tinuruan ng leksyon si Alex, ito ay isang kahihiyan sa Exorcist Dragons. Nagbago ang kanyang mukha at naghanda siyang ilunsad ang kanyang ultimate move. Nawa ang lahat ng namumuno sa mga mandirigma ay maging aking taliba. Pinagmamasdan ni Alex habang sinisigaw niya ang mga salita na bumubuo ng mga selyo gamit ang kanyang dalawang kamay. Lahat ng siyam na sila ay natapos na. Kumunat ang noo ni Susan, medyo nag-aalala. Alex, ito ang 9 symbol incantation ng Exorcist Dragons. Ito ay walang kapantay. Dapat kang umatras. Umisi si Freya. Gusto mo bang umatras ngayon? Huli na. Sumabog ang 12 marka sa kanyang mga kamay patungo sa katawan ni Alex. Sa isang iglap, naramdaman ni Alex ang kakaibang enerhiya na bumabagsak sa kanyang katawan. Isa itong uri ng sealing technique na ilang beses na mas advanced at makapangyarihan kaysa sa inihagis niya sa stake of exorcism. Tila kayang pigilan ng enerhiya ang kanyang katawan dahilan para hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga paa ay naging lubhang matigas na parang pinatigas ng pandikit. Kabanata 1445. At kaya, huminto si Freya Mayer. With a contemptuous gaze, she said, sinusubukan ko lang ang reaksyon mo. Bagamat mayroon kang mahusay na bilis, nakakalungkot na ikaw ay isang ordinaryong tao lamang sa huli. Nasa likod mo ang tatay mo. Ang pagkuha ng stake of exorcism mula sa iyo ay makikinabang lamang sa iyo. Walang kon sa paggawa niyan. Isaalang-alang ito bilang pinapanatili ko itong ligtas para sa iyo. Kapag naabot mo na ang mga nagawa mo gaya ng iyong ama, maaari mo na itong bawiin sa akin. Habang nagsasalita siya, inabot niya ang stake of exorcism mula sa mga kamay ni Alex.
Hindi niya inaasahan na sa susunod na segundo gagalaw si Alex. Hindi lang niya iniwasan ang mga kamay niya, hinawakan niya rin ang pulso nito. Mas mabuti kung ako mismo ang magliligtas dito. Ang iyong 9-symbol incantation ay walang silbi sa akin. Sambit niya. Ano? Paano ito posible? Tingal na gulat na sabi ni Freya. Nailabas na niya ang pinakamabisang pamamaraan at iyon ang 9-symbol incantation na kanyang ginawa. Siya ay talagang nagpigil at gumamit lamang ng 30% ng kanyang lakas, natatakot na si Alex ay hindi makayanan ang suntok at mamatay. 30% gayunpaman ay sapat ng malakas. Sa hindi inaasahan, ito ay ganap na walang silbi. Higit sa lahat, hinawakan ni Alex ang kanyang pulso ngayon. Pakiramdam nito ay naklamp ito sa isang vice grip at hindi niya ito nagawang matanggal. Galit na galit si Freya. Nag-aapoy ang galit sa kanyang katawan habang siya ay sumigaw, bitawan mo. Isang pagsabog ng bloodline power ang lumabas mula sa kanyang pulso at ginamit niya ang 50% ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya inaasahan na nakahawak pa rin si Alex sa kanyang pulso. Pakawalan mo ako. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang 80% ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, wala pa ring silbi. Sa wakas ay nataranta si Freya at naisip sa sarili, anong klaseng halimaw ang lalaking ito. Kahit na ginamit ko na ang 80% ng bloodline power ko, ang kapangyarihan ng dragon, hindi ko pa rin makuhang bitawan niya ako. Gaano ba talaga kalaki ang kapangyarihan niya sa kanyang mga kamay? Paano kung ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan? Susubukan na sana niyang muli, ngunit hindi na siya binigyan ni Alex ng pagkakataon. Inawakan niya ng mahigpit ang pulso nito sa kamarahas na hinatak at pinaikot-ikot. Ang katawan ni Freya ay itinapon sa hangin ng isang malaswang puwersa. Lumipad siya sa himpapawid, tumama ang likod niya sa pader sa malapit na may nakakasukang bomb. The asterisk man it. Sumakit at masakit ang likod ni Freya, ngunit paano niya matatanggap ang pagkatalo ng ganoon? Agad siyang tumalikod, isinandal ang kanyang binti sa dingding upang itulak, gamit ang momentum upang itulak ang sarili sa hangin, itinaas ang kanyang binti. Ngunit sa huli, isang kamay ang bumagsak sa kanyang hita, dahilan upang ang kanyang buong katawan ay napasandal sa dingding. Hindi siya makagalaw. Mahigpit na idiniin ni Alex ang kanyang katawan sa kanya habang bumubulong, babae na nakaskirt. Lumalamig na. Mag-ingat na huwag sipon. Hahaha. Sa mga oras na iyon, maririnig ang hysterical na tawa mula sa entrance ng hotel. Dalawang lalaki ang lumabas mula doon. Ang mas matanda ay si Darven Mikhail habang ang isa naman ay mukhang nasa edad 40. Matangkad siya at may mahabang rectangle na bagahe na nakasabit sa kanyang likod. Nakadamit din siya na parang tindero, ilang dekada na ang nakalilipas. Ang tawa ay nanggaling sa mukhang tindero. Sabi ni Darven, sabi ko na nga ba, baka hindi makayanan ni Lady Mayor si Alex. Sabi nga sa kasabihan, sa isang kilalang ama, ang anak ay siguradong magaling din. Paano magiging mas masahol pa sa kanya ang anak ni Master William? Naniniwala ka na ba ngayon, Zane? Ito pala ang pang-apat na taong binanggit ni Susan, isa sa mga drifter, si Zane York. Nakaskirt si Freya, at dahil sa pagkabalisa at pagmamadaling estado niya kanina, ibinuka niya ang kanyang mga paa ng malapad, halos mag-split. Hindi man lang sumagi sa isip niya na nakaskirt siya hanggang sa hinawakan ni Alex ang hita niya at idiniin sa dingding. Kung hindi titingnang mabuti, lalabas na parang may ginagawa si Alex na hindi nararapat sa kanya. Dahil sa kahihiyan at pagkadismaya, muntik na niyang mabuga ang kanyang pang-itaas. Till then.